Michelin. Amoy Michelin. Oo, papaga talaga yan. Ang gusto ko pa tumambay niyan eh. Fire strike na kasi ako. Ano ba? Sema? Parang gusto ko tuloy tumambay niya muna niyan. Tumambay na. Matagal bago pumasok. Ako. Pero ito, fourth day ko, back and forth lang yan, from Malaria hanggang sa area namin. Kasi, ano yan eh, hindi rin naman makakatulong ko nakamotor ko ngayon. Gawa nga ng balita, madalas ko na na-obserbahan yan mismo sa Commonwealth. Papasok or pauwi. Mas traffic pa motorcycle lane compared dun sa iba pang iba pang lanes. Para mas pabor pa ata kayo ng mga public utility vehicle ka na lang. So yun, so currently under observation pa rin tayo dito sa passage natin. Wala tayong dadagdag dyan. Hindi wala na compare kahapon yung 4th day kasi gawa nga na lagi kami nagpapatid. So yun, madalas kami ginagabi. So ito yung first time na magpo-cover ako ng madaling araw. Madaling araw yan ha. Shortcut na ba tayo? Grabe no, kailangan talaga madali. Natang possible na pwedeng daanan na natin para mas maaga. Nag-request kasi yung employer na ito ni Mrs. kung po pwede 5:30 na raw pumasok. Nag-warning daw kasi sa kanila red warning daw. Ewan ko. Ito ang gano'n. Oo. Mga ganyan. Tingin mo, ilang araw pa aabot tong gasolina ko? 4 days. Bago mag-cut off, no? Yun naman yung challenge eh, bago mag-cut off eh. Buti na lang talaga. Talaga yung prayers namin. Ganyan na naman ang routine base natin eh. Pero talaga mahala tayong humps to. Talaga mahal na tayo humps. Kaya nadadambahan eh.
Kanina? Sige. Tapos mag-report ka na, dyan ka na sa office niyo before 5:30. Oo, nagigising ka pa nga eh. Feeling ko pinapatulog eh. Ano? Ah, yan ang epekto ng stress sa'yo. Yan. Kaya sumasakit dibdib mo eh. Pagka nakakain ng mamantika mamaya, this lang. Ako nag-aalala sa'yo eh. Dapat nga say na, ay hindi. Hindi ka pala pwede dito. Mas lalo hindi ka pwede dito sa chicken na to. Dito nga pala sumakit dibdib mo ka. Kagabi. Yeah. Magulay ka mamaya. Kung pwede sa Robinson na. Paano lang naman yun eh. Papatunayan din natin yun kung gaano kabilis nung ano. Kung gaano kabilis yung motor ngayon. Tayo hindi naman ako maghaharurot eh. Titingnan lang natin kung ilang minuto natin binabiyahe. Oo. Kasi baka mamaya sabihin mo cause of late ako na pag naghahatid sa'yo eh. Kasi hirap ko gisingin eh. Tingnan natin. Tingnan. Alam mo, late ka na naman kasi nagsabi eh. Late ka na naman. Wala ka dyan, pag di ka nagising, wala talaga kita. Kakaibang misis to, nangiiwan. Baka nakakalimutan mo, pinatulak mo sa Strong independent woman. Pero sa sobrang strong independent woman itong asawa ko na to. Grabe. Pati pagpipintura tsaka pag-i-skim coat, pinasok na. Kapag gumagawa niya yung kahapon, partida niyan, rest day niya na. Kasi ang katwiran niya, wala daw siyang magawa. Pwede naman lumabas muna, diba? Eh kaso mas pinipili niya maging useful guys sa maging ano, diba? Wala tayong magagawa dyan. Mahal mo na eh. Kaya yan eh, pinili mo eh. Ganyan na ugali niyan eh. Ano to? Ay, ice cube. Ay, tube ice. Bale, hindi pa naman pala. Oo naman. Kabuti din ang business na. Magandang business yan. Pagkalugi yun. Walang pagkalugi yan. Ito ako. Tubig yan eh. Tubig yan eh. Uuubos yan. Talo niya ng ano, kahit anong business. Ay, hindi makamatay yan. Truck. Tsaka to, semento. Construction. Basta may mga project na sa side-side, di rin mamamatay yan. Pero yun talaga, Chuba is the best. Yan. Oo, kasi dami niyan dun sa pangarap eh. Tapos dun sa may ano, sa may area natin, dami din na ganyan. Oo. Ayoko tumutok sa ganyan, mamaya bigla kang atrasan yan eh. Nakakatakot pa naman yung mga dre, lalo na pagka ano. Oo. Yung truck, may napanood ako yung kahapon sa YouTube. Ako nga din eh. Isa talaga. Talagang binalikan talaga. Yung ano yun, Papatayin talaga nila. Dati mga truck medyo alin? Meron yan. Yung iba nga dyan, paso na eh. Oo. Ito ba insurance sa mga truck? Meron yan. Pero alam mo ang malupit na usage ng ano ng insurance. Sinong makikinabang ng insurance?
Yung taong nabangga mo. Ano? Oo, yung sasakyan na nabangga mo, yun ang may ginabang ng insurance. So, may insurance yung mga to. Meron si Rusi, alam ko eh. Meron si Rusi, alam ko eh. Kasi last time kinonfirm ko yan eh. Ah, depende sa brand ng motor? Oo. Hindi, pareho yan, lahat yan. Ano? Pagka ang isang kasa, nag-issue talaga sila ng insurance. Kasi, parang ano ba sa aksidente, di ba? Usual, ano naman yan eh. Pag may nabangga ka, ganyan. Ngayon, swerte mo, pag swerte ng iba, kapag nakabangga sa kanila kotse, libre na paayos dyan sa motor nila. Kung may insurance man, yung turing mo kotse, kung ikaw nakabangga, gagamitin mo insurance mo ngayon para ayusin yung nabangga mo. Simple. Ako din. Ito lang. Ilang ano naman ako nito sa office. Ganito. Dalawang araw lang naman eh. Kasi bakit? Work from home on Friday eh. So ito naniniwala ako balang araw. Di na tayo magiging alipin ng ano na employment tsaka ng salapi. May nilad niya. Oo, naniniwala ako sa parte na yun. Iwasan mo yung likod na yan, delikado yan. Talaga ng ano ng pinatap na disiplinado lahat ng driver. Alam mo, natuto silang gumamit ng kanya-kanya nilang mga linya. Bravo lang talaga dito sila matupad ng balik. Salamat. Pero as of now, mas preferred ko na lang talaga mag-commute. Sa ngayon, ginagamit ko na lang yung motor ko. Dito na lang. Dito lang ako talaga eh. Yun lang naman ang focus na gamit ko ng motor eh. Para sa ano lang yan, ito lang din sa area ko, ganun lang. Pero wala na, hindi ko na masyadong sineset down pa na mayo na, susunod na lang siguro bukas na nakakatamad talaga kasi yung motor. Kaya ito, natingin ko naman makakatipid tayo nito sa paggamit gasolina natin, especially tank challenge tayo. Tinitingnan natin kung ilang araw to eh. Hindi ko lang kasi nakuberan kahapon yung day 4 eh, pero marami kami pinuntahan kahapon ni Mrs. Yung hardware dun malapit sa area namin, plus yung refilling station ng gasol. Tapos saan pa ba tayo pumunta? Dun sa ano mo, alma mater mo? Sa alma mater mo? Sa ano, dun sa high school tsaka LM, kasi may kinuha kang requirements. Tama ba? I-ready mo na yung susi. Maganda na yung sigurado tayo. Di tayo basta-basta lumalampas na lang basta, kasi violation pa rin yan eh. Siyempre kahit wala nakabantay, we need to still apply the good practices inside the roads and highways. Siyempre kasama yan sa pagiging disiplinado natin. Iwasan ko yan. Pero alam ko ilang halos. Ayan o. Tara na. Let's go. May tanong ako sa'yo, Mi. May tanong ako sa'yo. Ano pipiliin mo? Yung pula ko na motor o ito? Ito. Bakit? Very comfortable. Ay, sa bagay kasi nakayuko ka dun, di ba? Okay. So, pagpasensyaan nyo na yung kalat dito sa kalsada. So, sige. Sobrang comfy talaga pagka ito. Totoo yun. Nakayuko ka kasi pag gamit ko yung pula si Enma.
sige. Ito na ako ah. Wow! Okay, so okay, so 3 bars to be cleared. Ayan. Bira pag ganyan, puro sila nag-uunahan. Ako. Muna siraan pa yata si Master oh. Ano kaya nangyari dito? Pero sige, sa asap na ako. Dito na lang muna tayo. Balikan ko kayo mamaya. May karugtong patong day 4 na, day 5 natin. So yun. Kaya take note, 3 bars yan ha. A few moments later. Okay, ito yung karugtong ng kanina. Isa na malapit sa ako din. Libar pa rin. Bilisan na lang kagad eh. Kasi pinapabili. Instant flashlight yung ano, camera. Ayos to ah. Kaso dagdag yata to sa ano, sa power consumption. Ano na pala, sarado na yung loto. Hindi pa makahabol yun. Tapos shortcut na lang siguro ulit. Let's go. Kilim. Ini. So after nitong full tank challenge, I hope na makapag-set up ako na ang cleaning nitong CVT. Gawa nga ng ayan, medyo umihan ulit yung hatak. Then soon pabumili, waiting na lang ako ng ano ko, clutch bell for now, just to make sure lang na syempre mapalitan yung ibang pyesa ko dito, kasi yung stock bell ko mismo dito pasok na ako, kagaya nung last time na content ko dito mismo kay ano, kay RFI 175 is medyo may damage siya ng konti. Then parang nagkakaroon na siya ng konting drag, so kailangan ko palitan yun na fit na fit talaga dito mismo sa ano to, sa pinalit ko na clutch AC dito mismo sa ano, sa loob mismo ng ano, RFI 175. Pero technically ano naman yan eh, fit naman siya. Yun nga na parang meron nga na siyang konting ano, hindi pagka nag-accelerate ako ng ano, diba, parang ano lang, pagka from idle, yun, ganun. So I'm just kind of working on it for now. Ayun, so hopefully hindi sana maubos yung battery nito agad-agad, kasi just keep on monitoring na tayo dito mismo sa gasoline yan. Yan.
Labas na ito mamaya. After na ito, rekta na ng barracks to. Kami simbahan. Ganapan. Yan lang. Nililis lang muna tayo ng lane kasi may mga harang yung mga lane natin dito sa part ng part ng mga ginawang humps. So wala tayong magagawa dyan. Tayo. Pero sa susunod, try na natin na iba na yung dadaanan natin. Late na itong asan ko. Yun. Hindi na na-trade no, pero ang liwanag ng ilaw. Kasi may ano yan eh. Naka-on yung flash na itong ilaw na ito eh. Oo, may naka-on yung flash na itong camera na to, camera ng cellphone na to eh. So yun talaga, wow, tama raw ba yan ako? Oo nga, tama raw nga. Okay, pwede to. Wala raw, panlipat, pang negosyo. Seryoso, parang bigla ako tuloy siya naging parang gusto ko tuloy itong na to, pick up na to na makuha someday. Baka pagkamalan sabihin nyo mamaya yung babae tama raw lang talaga yung trip ko dito. Toyota Communal pala to no. Sana meron din dito sa may San Jose del Monte, Bulacan stock sale nito. Pero siguro sa mga susunod pa naman ako bibili yun. Kung may pera na mas mainam. Ang ganda rin ng taillight niya. Karana ito naman APB. Kamukha siya nung minivan na Suzuki na Mazda, pero mas malapad lang to. Legit mas malapad lang to ng konti. Percent na lang ba ako? Ako po, puwipitik na sa 5. Lima na nga lang. Nakaka na akong madali. Pumitik pa sa 5, siguro ito na ako mismo pinto muna. Muntik na tayo kanina pag check natin yan pa naman na ayaw ko tumututok sa likod. Tayo so kailangan natin bilisan. Medyo nakikipot kasi yung daanan dito kaya sa palabas sa simbahan.
alam kung aabot ko ba yung ano ko, battery ko. Curious na ako ba't ang daming ayaw sa Rusi. Ewan ko ba. Sorry, na-open ko lang. Hindi kasi ang dami kasi nagrarant sa comsec ng ano. Hindi lang sa akin, pati na rin doon sa iba pong mga ano, mga iba pong mga ano, mga content creator. Pag may nagre-review ng Rusi or ano, actually di lang naman din sa Rusi na yan eh. Patingin na nga rin doon sa iba pong mga ano, iba pong mga brands. Sample na lang ha. Di nila, mga tao talaga, mga Pilipino talaga, di talaga may iwasan magkaroon ng brand war. Sorry ha, napansin ko lang din kasi kadalasan ang mga nakikita ko sa comsec, hindi nila may iwasan na i-compare yung ano, yung mga ano, yung mga brand na totally well known. Sabihin naman natin na ano, aware naman tayo na gawang Taiwan o gawang China, pero ano, syempre hindi nila talaga may iwasan na may kumpara sa big world. Ako, ano, walang hate dito no hate to So I just want to ano lang, medyo curious lang din ako. Gusto ko tanungin yung iba na mga viewers ko na nanonood dito mismo sa channel ko. So bakit nga pala ganun? Kasi hindi ko rin may iwasan eh. Siguro yung quality, aware naman ako ng first place quality, diba? Pero basta yung ano, cut ko na nga lang sa video ng hirap kasi, ano yun, hirap kasi explain yung tanong ko eh. Pero nakikirious talaga ako bakit ang dami ng ayaw ng ibang brands compared sa mga big po. At mali pala, ang curious talaga ako bakit ang daming ayaw ng mga gantong brand, especially mga katulad yan, compared dun sa ano, na yung kumbaga hindi nila maiwasan ma-compare sila dun sa big four or yung four giant companies na sa motorcycle industry. Medyo curious na talaga ako, madre. Yun kasi yung part ng ano eh, eventually yung pagko-content ko na parang hindi ako masyadong ano, nalilinawan. Although yung iba given naman talaga na siguro yung iba sa feedback based on their own experience, low quality. Pero seems na nakita ko na rin so nakita ko ng ilan mga unit yan, hindi ko na lang cover dito sa video eh. Ang dami talagang mga ano, mga hater ng mga ganyang brand, especially itong mga ganong klase ng motor ko. Yan, dami hater niyan. Lalo pa yung ano, yung isang beses yung nag-cover ako ng SOM Husqvarna 150. Hindi nila maiwasan na ano yun, na ma-open yun sa comsec na ano, medyo dapat to nag-yok na totoo na naman ako ano sa opinion nyo, pero ano lang, just curious lang ako. Although sa bagay meron naman din kasi sa inyo mga ilan na ano eh, totally well ano na eh, well knowledgeable na is sa pagdating sa ano, motorsiklo in terms of quality, in terms of experience of usage. Pero basta na ano lang ko lang, na curious lang ako. Gusto ko lang malaman dito sa mga nanonood dito mismo sa ano, video na to, kung talagang yung mga nagko-comment ba is talagang may alam ba talaga. Although aware naman ako sa iba, kasi ako meron akong mga ilang process na dinanas eh. Hindi ko na makakailala, may ganun talaga. But at the same time, hindi naman din nawawala ng process si branded eh. So pero square lang, para sa akin pareho lang. Eh kayo, kung anong gusto nyo, kasi ako gusto ko malaman yung side nyo eh. Kaya gusto ko talaga malaman kung sino talaga may alam sa motor. Ako, ngayon pa lang wala talaga akong alam sa motor. Konti lang. Natututo lang talaga ako ngayon. Gawa nga ng ayan. Nanonood din ako dati before na mga motovlogs, motorcycle review, tsaka walkthrough. Yan, kadalasan nanonood ako. Tapos sabihin na lang natin na
kadalasan yung iba nanonood din ako noong pag-assemble noong iba pang motorcycle parts. Yung iba nga full restoration pa nga pinapanood ko eh. Meron pa ako na experience din dyan na siguro natutulan din talaga din ako sa iba in actual yung time na natry namin mag-mekaniko ng tatay ko. Then ayun, ganoon din. Kung pupunta ako ng mga atelier, yan ako nakakuha ng mga knowledge and ideas na kung paano mag-build ng sarili ng motor, kung paano mag-setup, paano alam mo kung sira. At talaga mag-build upon time. Katagalan din talaga eh. Kasi pag talagang nahilig ka sa motor, talagang pagsusumikapan mo talaga na alamin lahat ang bagay tungkol sa motor, especially kung yung sa motor na pag-aari mo. Di ko kakailayan kasi ako mismo na-experience ko eh. Sumasali pa ako ng mga group yan. Yung Sigma 250 ko na yun, may sinalian din akong group doon. Yung ito rin, yung RFR 175, yung Swiss Mono ko, which is technically yung pinakaunang motorsiklo ko, yun meron din. Di ko makakailayan. Okay, saan tayo? Sorry. Anti-port yan. May checkpoint doon. Tensya na, yun natin nakabala. Palingon talaga ako sa mga lugar na ito. Mas madalas naman kasi ng pagkakataon, di naman kasi ako nag-aanap ng motor pwedeng ikarera sa lahat eh. Ang sa akin lang, pang service ko lang, dyan lang. Tapos yan, pati sundo ko lang din kay misis. Pati na rin na dati, nung time na yun, pinangatid sundo ko sa mga kapatid ko. Nandun pa ako sa area namin yun, doon sa tatay ko. Pero as of now, hindi na ako makakapag-asikaso ng ganun kasi minsan na lang ako makakadalaw dun sa bahay kasi nga sobrang busy na in terms of work, pati na rin sa bahay na kahapon nga lang, kaya nga di nga ako nakapag-content eh. Malakad namin kahapon eh. Madali kami kasi pipintura pa ng bahay. Kung hindi lang ako masyado nakapagkuskus ng maayos, puro tagip-tip ng pintura ko ngayon. Pero by the way, maiba tayo. Kailangan na rin pala natin magbilisan talaga. Musot lang tayo sa ibang lugar. Anti-red ribbon. Salamat po, pasensya na. Hindi mo na kailangan magpailing-iling yung tipong magreklamo ka pa. Okay. Sige lang. May isang hipa ng away yan, mamaya makaparit ka pa dyan sa daan. Totoo lang. Napakatotoo lang tayo. Ano lang tayo siguro, hindi na natin siguro kailangan magpaligoy dito. Kasi bakit? Dami na nangyayaring insidente ngayon ng road rage sa daan. Iba nagkakasuntukan, iba inaampas ng helmet ng driver kapag nagbawa-rider na nakakano. Kaya nasasabihan ako moto yung mga yung sa atin eh. Ilan sa atin eh. O baka mamaya iba nga siguro nilalahat na tayo gawang ganyan. Dahil nga sasabihin basta nakamotorsiklo walang disiplina sa daan. Yun ang masakit doon. Dinamay nyo na lahat. Yun lang. Porke nakamotorsiklo tatawagin na agad nakamote. Yun ang pinakamasaklan doon, which is technically hindi naman talaga na.
Ako, hindi naman ako magmamalinis. May times na nagkakamali din ako sa daan. Pero huwag naman sanang lahatin na yun yung sasabihin na puta. Ay, sorry na. Yun yung nasasabihin na makakamuti kayo. Wala kayong ano, wala kayong disiplina sa daan. Kami agad ang pinagbibintangan eh. Para bang mga hindi nag-iisip kapag nagkuko. Pero sa akin wala lang naman yun. Ang akin lang, syempre may karapatan din naman siguro lahat tayo sa daanan na yan. Huwag naman natin ipagkait. Ay, dyan na. Ako na lang din napapasensya talaga. Kasi although aminado din naman ako yung unang mo-overtake. Madali lang din siya sa talaga ngayon. Sorry. Padaan lang po. Kaya masama ba na mag-avail ka lang ng motorsiklo mo for service para mapadali lang yung ano mo, pagdaan mo? We all know that na dapat meron tayong sundin linya. Buti nga ngayon napatupad na yung NCAP na yan Bakit? Kasi kahit pa paano, nagkaroon ng disiplina yung mga tao ngayon, especially dyan sa Commonwealth. Madalas ako nakakita dyan ng mga insidente na kung hindi nag-aagawan sa linya ba, siya, kadalasan nangyayari yan sa public utility vehicle, tsaka dun sa motorcycle lane. Kadalasan naagawan ng motorcycle lane talaga. Especially ako, wala akong balak na mag-mention dito, pero bigay lang ako ng isang sample. Kadalasan nangyayari dyan, taxi, UV, jeep, yan, mga ganyan. Tapos hindi nila minsan hindi ko alam kung aware sila na nakakasampa na sila sa motorcycle lane, or the way na talagang yung iba sinasadya nila dahil sa sobrang pagmamadali nila. Kasi yung linya nila dun sa mismo kanan or sa right portion dito mismo pa southbound ba to? Tama, pa southbound. Pa northbound kung pabalik sa amin pa southbound. Ay nako, madalas yan kala mo nagkakarere. Tawag ko lang kasi yan yung basic observation ko. Kayo bahala kung nangumusga kung ano yan dati before, diba? Basta sa akin yun yung pinaka top observation before. So may motorcycle lane hindi nagagamit ng maayos kasi kaya merong mga times na ang mga riders may choices na gumagamit na lang ng ibang linya. Kadalasan yung pinaka left portion na malapit dito mismo sa railway. Madalas dyan. Madalas yun din yung daanan ng private vehicle. Yan yung mga kadalasan na dumadaan dyan, mga kotse, mga SUV. Doon na lang sila halos dumadaan. Sige sir, daan lang. Kaya yung iba talaga motorista, wala talagang choice Kaya pag nagkakataon yung mga dyan, nagkakaroon wala agawan sila sa sana matuloy-tuloy na nila yung NCAP na kasi nagkakaroon ng disiplina yung mga driver dyan sa daanan meron din sa EDSA. Tapos na-obserbahan ko din yung ad-even scheme nila. So yun, medyo hindi pa ako totally hindi ko pa alam yung mismo idea nila or kung paano siya gumagana. Para sa pagkakataon na to, wala pa ako masasabing komento dyan yun. Kaya isa pa, hindi naman ako nagmo-motor sa Commonwealth tsaka hindi naman ako nagmo-motor sa Commonwealth tsaka sa EDSA. Nakakatamad po, sorry. Ako lang, siguro pag one time may time ako mag-rides pagka mamalayuan ng punta, yan pwede siguro baka makonsider ako. Sa akin kasi
for daily service ko na talaga ginagamit itong motorsiklo na to. Kung sabihin man siguro naman na pangit naman ang motor mo, nakastock na dyan ng ano. Sa ngayon kasi ako, aminado ako sa sarili ko, hindi pa ako handa sa mga kalsadang yan. Siguro pagka talagang nasubukan ko na ng isang beses sa mga susunod na attempt, or sabihin na natin susunod na biyahe ko, malay mo naman, di ba? Iko tayo. Para mamaya dire-diretso na tayo. Pero ito take note nyo na to. May time sa kahit anong ingat natin sa daan, maka-aksidente tayo. Maraming pwede may consider na factor. Pwede madulas sa daanan, pwede may bara-bara ang driver na makakasama. Ako kung malulobot na ako, sige. So ganito na lang muna yung day 5 natin. So yun nga madre, ingat muna kayo. Ciao.